So, hello, kamusta kayo? Mahaba-habang panahon din na tumigil tayo sa pagbablog dahil sa mga kasalukuyang nangyayari dito sa aming farm. Kasi mga boss, simula nung nag-Christmas, nag-stop muna ako dahil na-busy tayo dahil holidays. Kasi marami tayong mga family gatherings na inateran. Nakipagsalo-salo tayo sa pamilya ng asawa ko. Nagbigay din ako ng time sa mga anak ko. So dito, naglaylol muna tayo kasi after simula nung Christmas season hanggang nag-New Year, hanggang sa first week January 5, birthday ng anak ko. So dun muna tayo nag-focus sa kanila. So dito nag-focus din naman tayo. Actually, meron nga tayong bagong kulungan doon. Ayan. Yung kawayan na yan, kakagawa ko lang yan. Kakatapos lang din, kamakailan lang. Mga last week lang siguro. Kasi dahil sobrang lakas ng ulan po dito sa amin. So ngayon, gumawa ko ng video, magbibigay ako ng update dito sa aking si Babsi. Yan, ang laki na ng tiyan niya. Buntis na po siya, guys. Kasi nung December 13 siya nakastaan, nung January 3 hindi naman na siya nag-reheat. Kasi January 3 from December 16 to January 3 is 21 days. So yung 21 days po na yun po yung estrus cycle ng mga baboy. Every 21 days naglalandi po sila. So since nung December 13 nakastaan siya, hanggang ngayon hindi naman po siya nag-sign na naglalandi siya. At saka obvious naman po, ayan, bumibilog na yung tiyan niya. Ayan. So possible po buntis na po siya. Ayan. So ngayon, dahil buntis na siya, ay nagbibigay na po ako ng Vitamin Pro sa pakain niya. So dati ginagawa ko, nag-i-inject po ako ng iron para po sa pagbubuntis niya, para po sa pantay-pantay na paglaki ng mga biik. So ngayon hindi ko po siya nagawa dahil hindi naman po sa wala tayong gamot. Meron naman po tayong gamot. Tinatry ko kasi subukan naman ngayon yung Vitamin Pro, which is hinahalo ko lang po sa pagpapakain sa kanya. Powder po yun. Hinahalo ko lang po sa pagkain niya. Nagtatry po ako ngayon ng bagong method na powder naman po ang ginagamit ko. Dati kasi puro injectable. So tatry ko ngayon yung mga powder lang. Kasi sabi kasi ng iba kong mga kaibigan, nakaka-stress daw kasi sa baboy yung inject ka daw na inject. So ngayon itinatry natin yung method na powder lang, puro pakain lang yung bibigay natin. Grabe oh. Yung mga yan is po yan, kagat po yan ng malalaking langaw dito. Malakas po sumipsip ng dugo yun. Galing po yan sa mga kalabaw. Kapag nakakalusot dito ng hapon, gabi, siguro yan tinitira nila. Ayan po ang resulta tuwing umaga. Nagsusugat po yan. So kawawa naman yung ating mga alaga. Malamok po kasi ngayon dito sa amin dahil po tag-ulan eh. So yun na nga po. So okay naman po si Babsi ngayon. Buntis na po siya. So ito naman po, dun po sa apat na nauna kong sisiw. Ayan, malalaki na po sila. Ayan po. So ayan o. So ginawa ko na rin sila ng kulungan. Gawa nga po nung nagtag-uulan. Ayan po, sobrang putik po rito sa amin eh. Akalain mo parang parang palayan na hanggang doon. Ayan po. Mainam na nga yung nangyari ngayon, medyo maaraw na. Pero na itong mga nakaraang araw, grabe ang ulan. So ang ginawa ko, naisipan ko talagang gumawa na itong kulungan nito. At
nag-cost tayo dito ng 15 days na rin dahil nag-gather po tayo na itong mga materials na to, itong mga kawayan, yung mga round timber na yan, mga libre lang naman yan. So halos ang binili ko lang talaga dito is yung pako lang at saka itong trapal. So maganda naman yung resulta. Yan, nakakulong na sila ngayon. Tapos pinurga ko na rin po sila kahapon. So gumamit tayo ng pamurga sa kanila, powder lang, hinalo lang natin sa tubig, pinapainom natin sa kanila. Tapos yung natira, hinalo na rin natin sa pakain. So okay naman yung resulta. Ayan, malakas sila kumain. Ayan po. Tapos dahil nakabili rin tayo ng sisiw eh. Ayan o, mamaya. So ayan po, nakabili natin sisiw ay 9 na piraso po yan. Yung isa po binukod ko nandoon sa may dulo na yun. Ayan o, dahil po nagkasakit o mahina siya kumain, kaya binukod ko muna. Siguro nakakagawan dito mga to, malalakas kasi kumain itong mga to, lalo't napurga na po yung mga yan, malalakas na kumain talaga naman oh. Napakalilikot, napakasibaw kumain ng mga yan. So yan po isa sa mga aking mga pinagkabisiyan nitong January. Gumawa tayo nito plus family gatherings. Yan. Tapos itong mga brownie chicken natin, yan, 6 na piraso po yan. Ayan po isa. So ikinulong po muna natin dahil nga napansin ko yung isa bumalik yung sipon. So gawa nga ng malamig, tas lagi silang basa sa ulan. Ayan, ikinulong po muna natin. Yan po yung update natin sa ating mga alagang hayop dito sa aking babuyan. Tapos yung 2 native chicken natin na nandun sa dulo. Mamaya maya punta ako dun sa bundok. Nandun yung aking kambing na yung may anak. So update ko rin kayo doon. So grabe talaga ang putik dito sa amin, no. Gumawa na lang ako ng tapakan ko, dahon ng nyog. Dahil sobrang lumulubog ang aking paa. So ito na nga guys yung update ko dito sa maginang kambing. So ayan, malaki na nga po siya. Ay magdadalawang buwan na po ata ito eh. Ay hindi, bali December 2 pinanganak. So yun, isa't kalating buwan. So magdadalawang buwan nga itong February 2. So malaki na nga po siya. Ayan o. Kung natatabi siya sa kanyang ina halos kalahati na siya sa edad na magdadalawang buwan. Ayan ang kanyang ina oh. Halos nangangalahati na siya. So mga 3 months pwede na po siyang iwalay upang yung kanyang nanay maglandi ulit para mapaanak po ulit natin sila at maparami po. So ngayon ito yung active ko palang na inahin dahil yung puti parang hindi na ata siya ayaw na niya atang magpabuntis, magpabara ako, gawa ng matanda na siguro kasi naka 2 anak na po yun sa akin eh. Maabot ng saging. So yun lang guys. So pasensya na kayo, ngayon lang ako nakapag-update dahil nga mga busy sa maraming dahilan. So abangan nyo po yung next video ko. Tutuloy-tuloy po natin to, gagawa po ulit ako ng kulungan ng manok dahil
May mga breeding po kami ngayon ng manok dun sa bahay. Sweater po. Sweater po. Mga materyales po ng panabong. So magpapalam po muna ako. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po.